Pinaaresto na ng Manila Regional Trial Court o RTC ang 29 na pulis na sangkot sa 6.7 billion pesos na drug haul noong 2022. Yan ang matapos lumutang sa investigasyon na may cover-up daw na nangyari sa operasyon. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Ipinaaresto na ng korte ang mga pulis na sangkot sa kontrobersyal na 6.7 billion pesos sa buho sa Tondo, Maynila noong October 2022. Sa 30 kinasuhan, 29 na pulis ang may arrest warrant mula sa Manila Regional Trial Court Branch 44. Kaugnay ito sa umunoy paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, partikular sa Section 92 o ang delay and bungling in the prosecution of drug cases. Ito yung probisyong tumutukoy sa mga gawi para maantala ang isang drug case o sadya itong ipatalo. Lumabas kasing nagkaroon ng cover-up sa nangyaring operasyon kung saan nasabat ang nasa 990 kilos ng shabu. Kaya nung lumabas na po yung warrants po nila ay nag-utos po ang ating Chief PNP na i-account po itong mga involved na personnel at nag-create na rin po siya, nag-utos na rin po siya ng creation po ng task force. Mula sa 30 mga pulis na kinasuhan, 20 ang nananatili pa sa serbisyo at kasalukuyang nakatalaga sa iba't ibang unit ng PNP. Pinakamataas na ranggo ng dalawa sa kanila ay Police Lieutenant Colonel habang pinakamarami ang patrolman. Bailable o may piyansang 200,000 pesos ang nasabing kaso. Pero ayon sa PNP, niluluto na nila ang isa pang reklamo na non-bailable o walang piyansa para sa kakulangan sa pagre-report ng mga nakumpiskang droga at planting of evidence o pagtatanim ng ebidensya. Pinasisibak din ni PNP Chief Romel Marbil ang mga sangkot na pulis na nasa serbisyo pa. Nasabi po niya na unforgiving po ang PNP pagdating po sa mga wrongdoings po ng ating mga kapulisan. Sabi pa ni Marbil, no mercy o hindi kakaawaan ang mga tauhan ng PNP na sangkot sa mga maling gawain. Desidido raw ang PNP na sugpuin ang katiwalian at panatilihin ang tiwala ng publiko sa kanilang hanay. Ayon naman kay Interior Secretary John Vic Remulla, posible ring imbestigahan si dating PNP Chief Rodolfo Azurin. Very clear na in full knowledge si General Azurin na nangyari nung lugod taon na yun. At it is very clear na pagkatapos nun, ang order to cover up ay nanggaling sa kanya. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ni Azurin kaugnay nito. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.